Hi guys! Welcome back sa another episode ng ating video. So, nandito pala ako ngayon sa area ng Ermita, Manila. At nandito ako ngayon sa National Museum of Anthropology. At ito ay matatagpuan dito sa may P. Burgos Drive, Rizal Park, Ermita, Manila. So, sa mga gustong pumunta, dito lang po yan sa may Ermita, Manila. At this is free entrance. Just bring an ID and malaya na kayong pumunta at tuklasin kung ano man ang nandito sa loob ng National Museum of Anthropology. So, ano nga ba ang nasa loob nito? Ito ay mga prehistoric artifacts, yung mga sinaunang mga gamit nung unang panahon. So, pagpasok nyo, syempre, magla-login lang kayo, kukunin yung pangalan nyo at taga saan kayo, and then you are good to go. So, malaya na kayo mag-discover kung ano man yung mga na-collect nila ng mga gamit noong unang panahon. So, meron siyang 3 levels. So, first level, more on art museum. Sa mga painters dyan. So, meron dito. And then, sa second floor, ito na. Ito yung area ng mga lumad. Kung ano yung mga gamit nila, kung ano yung mga damit nila, kung ano yung mga ginagamit nila for hunting, para sa pagkain nila, at kung ano-ano yung mga tribe ng lumad. So, ang lumad pala ay area ng Mindanao. So, hindi ko na masyadong itatakil yon kasi hindi ko rin naman ganun kagalingan. Pero dito po, malalaman nyo kung paano sila mamuhay, yung way of living nila. So, ang mga Lumads pala is non-Christian nor non-Muslim, but they believe in God and spirits. And yung mountain sa kanila is very sacred. So, ang God sa kanila either land, water, or mga animals. So, ganun sila naniniwala. They have their own belief and they have their own gods. So, dito naman sa area na to, ito yung mga iba-ibang uri ng tapayan or jars or banga. Yun. So, dito maraming nakolektang mga artifacts ng mga banga na ginagamit for fermentation, for cooking, or for storage ng mga tubig. And then, this area naman, ito naman yung area ng mga aitas. So, same lang din sa lumad. Ito rin, pinapakita rin dito kung paano sila mamuhay, kung ano yung itsura ng mga pananamit nila, kung ano yung mga ginagamit nila for hunting, for cooking. And also, dito rin pinakita kung ano yung mga ginagamit nila for sa pagtatanim. 'Di ba? Alam niyo naman na ang Aitas is talagang known for magaling sila magtanim. And alam naman natin na ang mga Aitas is the first descendants of the Philippines. And according sa tally or sa population census, meron na lang daw almost 58,000 ang mga Aitas tribe dito sa Pilipinas. Not just particularly sa may Luzon, pero buong Pilipinas, meron na lang almost 58,000 ang record ng population ng mga Aitas. Itong area naman na to, isang area kung saan pinapakita ang isang festival. So, nakita nyo naman sobrang kulay. So, these are the Mascara Festival of Negros or particularly Bacolod or Iloilo. So, lahat ng nakikita nyong art dyan is made of plastic na pinaganda nila. So, alam nyo naman na ang Mascara Festival ay sobrang makukulay at they are known for City of Smile and Mascara Festival. So, nakikita nyo naman, 'di ba? Sobrang ganda at makukulay yung ginawa nilang mga design dyan. So, hanggang sa muli, ito ang inyong Lakwatsyarang Appraiser na nagbibigay ng kaunting kaalaman at kaunting mga lugar kung saan tayo napapadpad. Hanggang sa muli, paalam!